Napuruhan yata. Ang balikat ko ng kuko ng aswang. Aray! Mang Seno, ba't ka nandito? Nakakagulat ka naman. Sinundan kita. Parang wala ka sa sariling naglalakad eh. Madaling araw na rin, kaya baka pwede na akong makauwi. Ang dugo nila magiging susi para sa muling pagkabuhay sa totoong angkan ng mga manananggal! Hindi akalain ni Jojo na makakatanggap siya ng tawag para sa kasal ng kanyang tiyuhin sa kanilang probinsya. Ayaw umuwi ni Jojo dahil sa mga nakakatakot na kwento sa kanilang lugar. Pero wala siyang pagpipilian dahil malakas ang pagtutol niya sa kasalan. Lalo na nang malaman niya na masyadong malayo ang agwat ng edad ng kanyang tiyo at ng nobya nito. Pero hindi akalain ni Jojo na mas magkakaroon pa siya ng malalim na rason nang malaman niyang aswang pala ang papakasalan ng kanyang tiyuhin. Sa pamamagitan ng pagtulong ni Mang Seno na isang albularyo at ng kanyang pinsang si Kaloy, nagawa niyang mailigtas ang kanyang tiyuhin at ang iba pang mga kalalakihan sa lugar na kinuha ng manananggal upang gawing alay sa isang ritual para maputol ang sumpa ng mahinang aswang sa kanilang angkan. Paano matatalo ng magpinsan ang manananggal na bumihag at naghipnotismo sa kanilang tiyuhin? Ligtas kaya nilang maiuuwi ang matandang lalaki sa kanilang bahay? Pakinggan ang kwentong tampok namin sa araw na ito. Jojo, nakatanggap ka na ba ng tawag galing kay Tiyo? Eto na nga, kabababa ko lang ng tawag nung bigla ka nalang pumasok sa bahay. Ewan ko ba kay Tiyo, uunahan ka pa sa pag-aasawa. Baka nga hindi na nakakalakad yun dahil sa katandaan, tapos heto't magpapakasal na naman. Ayoko talaga sa ideya magpapakasal ulit si Tiyo eh. Ba't hindi na lang siya makipag-live-in? Total uso naman yung ngayon, di ba? Kaya nga, ayoko pa naman umuwi sa probinsyang yun. Kahit 30 anyos na ako, hindi ko pa rin nakakalimutan yung mga kakaibang prosesyon ng mga babaeng nakaputi ron eh. Huwag mong sabihin natatakot ka pa rin sa Barrio Constancia. Ikaw ba naman hilahin ng mga babaeng yan para lang sumama sa prosesyon nila? Nakakakilabot talaga yun. Lalo na tantahimik naman nila magprosesyon tapos parang hindi nauubos yung dala nilang kandila. So pababayaan na lang natin si Tiyo na tangayin ng kung sino mang babaeng pakakasalan niya? Ano nang plano mo ngayon? Uuwi ka ba ng Constancia? Oo, kahit ano man ang mangyari, malapit na kamag-anak pa rin naman natin si Tiyo Popo. Hindi ko naman pababayaan yung matanda na mauto na lang ng kung sino mang babae. Sige, bahala ka. Malaki ka naman na. Basta ako, hindi ako aalis. Dito lang ako sa Maynila kasi walang mga aswang-aswang dito. Hindi ka naman sigurado dyan, no? Baka mamaya yung katrabaho mong nakakasabay na kumain aswang pala. Saka gusto mo bang mawala yung ancestral house natin? Nakapangalan pa yun kay Tiyo. Tama ka dyan, Jo. Hindi dapat mapunta sa iba yung mamanahin natin. Tara na, umuwi na tayo sa probinsya. Yan, ayan. Nahuli ko ba yung interest mo, ha? Ang kapal talaga ng apog mong lalaki ka, ha? Ako, heto't nag-aalala kay Tiyo, tapos ikaw, mas nag-aalala ka pa sa mamanahin mong hayop ka? Ikaw naman, Jo, magkaiba man tayo ng rason, at least para pa rin kay Tiyo, kaya tayo uuwi ng probinsya. Nagtatagpo pa rin naman yung dahilan natin. Ayaw nating makasal si Tiyo. Period. Kapal ng muka. Aba, insan, nakakarami ka na ha? Masyado ka ng foul. Pero teka nga, iniiba mo na naman yung usapan eh. Kilala mo ba yung babaeng pakakasalan ni Tiyo? May nabanggit ba siya sa'yo kada mag-uusap kayo sa cellphone? Parang biglaan kasi, hindi ako mapakali. Para ka namang babae? Alam mo naman chickboy yan si Tiyo. Sa sobrang chickboy niyan, ilang beses nang nabalo. Pang-apat na yata tong babae niya. Pero hindi naman umaabot sa kasalan kagaya ngayon. Hindi natin malalaman kung anong rason niya kapag hindi tayo umuwi. Huwag tayong pumayag na makasal siya sa iba. Ay, ano ba to? Hindi tuloy ako mapakali. Isa ka pa eh. Mukha kang mana. Puro manang iniisip mo. Hindi ka ba nagtataka?
Siyempre hindi. Aminin mo nga, Jo. Naiingit ka ba kay Tio? Baka ex mo pala yung pakakasalan niya, kaya todo riya ka dyan. Hoy, sa ating dalawa, ikaw ang may pinakamaraming ex. Tumabi ka nga sa dadahanan ko. Mag-iimpake na ako ng dadaling gamit bukas. Bukas ng maaga, luluwas na tayo. Ha? Ba't bukas agad? Hindi mo pwede sa susunod. Ay, sabi ko nga, eto na, alis na. Grabe ka naman makatingin dyan. Siguro hindi ka pa nakaka-first kiss sa crush mo, no? Pwede bang lumayas ka na lang? Baka hindi kita matansya, ibato ko pa tong tsinelas ko sa'yo. Kaya walang nagkakagusto sa'yo eh. Mas matigas pa sa panis na pandesal yung puso mo. Abat, pabihira kang animal ka, ha? Pagsapit ng madaling araw, naghihintay si Jojo sa loob ng sasakyan sa pagdating ng pinsan niyang si Kaloy. Dahil malayo ang probinsya nila at kailangan pang pumasok sa baryo ng Constancia, napagdesisyonan niyang magdala ng sariling sasakyan. Sa tagal na rin ng panahon na hindi sila nakakauwi, hindi na alam ni Jojo ang mga bagong pasikot-sikot sa lugar. Isa pa, masyadong matatakotin si Kaloy. Dahil malaking tao siya, hindi kakayaning buhatin ni Jojo ang pinsan kung himatayin sa daan. Kinatatakutan ang lugar nila dahil sa mga kwentong bayan kagaya ng aswang, maligno at kung ano-ano pang nakakatakot na nilalang na palagi nilang pinag-uusapan ng kanyang tiyo Popo. Mahaba ang naging biyahe nila. Takip-silim na nang makarating sila sa bungad ng baryo. Matarik at lubak-lubak ang kalsada. Wala ring maayos na streetlight sa paligid, kaya umaasa na lang si Jojo sa headlight ng kanyang sasakyan para makita ang daan. Dahil sa nagtataasang mga puno na humaharang sa sinag ng papalubog na araw, lalong dumidilim ang paligid. Jo, sure ka bang ito yung daan papunta sa Constancia? Bago tayo pumasok sa kalsadang to, sabi naman ng Google Maps ito raw yung daan eh. Pero parang walang internet connection dito eh. Hindi na ako maka-access sa map. Ano? Kung umatras na lang kaya tayo, o di kaya bukas na lang tayo tumuloy. At least maliwanag na yung paligid. Kasi kahit nasa loob ako ng sasakyan, parang nararamdaman ko pa rin yung malamig na simoy ng hangin sa labas eh. Ayoko nga. Kung gusto mong bumalik, ikaw ang mag-drive. Pero kailangan mong lumabas para magpalit tayo ng pwesto. Ha? Ayoko nga. Baka mamaya may biglang sumulpot sa daan tapos bigla akong hilahin palayo. Sa bigat mong yan, sa tingin mo kaya kang hilahin ng kung sino man? Hindi naman dahil sa malaki ako, ibig sabihin na nun malakas na ako. Mas malakas kaya yung mga aswang. Hoy, at ang lala mo mag-body shame ha? Hindi naman sa nilalait kita. Pero kasi malapit na tayo makarating eh. Sayang din yung gasolina kung babalik pa tayo sa bayan. At saka hindi naman aswang yung tinutukoy kong hihila sa'yo. Tao. Taong ibig kong sabihin. Pero teka nga, naniniwala ka pa rin ba sa mga aswang? Oo naman. Bakit? Ikaw ba? Hindi ka ba naniniwala sa mga aswang? Ay, pambira. Sa araw-araw ko kayong naririnig ni Tio na magkausap, puro naman aswang, maligno at mga elemento yung usapan niyo ah. Kaloy, alam mo naman kung ilang taon na si Tio Popo. Huwag mong paniwalaan lahat ng mga sinasabi niya. Pero wala namang masama kung mag-iingat pa rin tayo, di ba? Kaya nga hindi tayo nag-bus papunta rito. Ay, sige na nga. Pipikit na lang ako hanggang sa makarating tayo. Ay! May tao sa harap! Shit! Muntik na tayo makasagasa! Naku, Jo! Huwag mo na ibaba yung bintana sa tapat mo! Baka may masamang binabalak yan at mapano ka pa! Hoy! Ano ba problema mo? Tumabi ka nga sa dadaanan namin. Gusto mo bang mamatay? Umalis na kayo rito. Huwag nyo na subukan pumasok pa sa baryo kung gusto nyo pang makabalik kung saan kayo galing. Hoy, sino ka ba? Lumapit ka nga rito na makapag-usap tayo ng masinsinan. Hoy, ano ka ba, Jo? Huwag mo nalang patulan. Baka bagong modus yan. Yung parang rage bait tapos kapag napuruhan mo, huhututan ka ng pera. Wala akong ibang masamang intensyon sa inyo. Binabalaan ko lang kayo sa mga nangyayari sa baryong ito. May topak yata tong matanda na to eh. Nagpapaka-superhero yata. As if naman maniniwala ako sa mga babala niya. Kaya nga sabi ko sa'yo, wag mo nang patulan. Sa gilid ka na lang dumahan. Iwasan mo na lang siya. Bilis na, para makarating na tayo sa bahay. Ang sakit na ng puwet ko kakaupo sa biyahe maghapon eh. Parang siya'y may-ari ng lupa na kinalalagyan ng Constancia para hindi tayo patuluyin.
Tama nga yung sabi nila mama at papa na tayong dalawa sa magpipinsan ang bagay magtandem. Ano? Mandiri ka nga sa pinagsasasabi mo? Ako rin yung matatakotin, tapos ikaw yung mainitin ng ulo. Ay, anak ng tete, ano ba problema mong matanda ka, ha? Huwag ka rito sa bitana ko! Doon ka kay Jojo manghingi ng pera! Ikaw, mag-iingat ka. Kung ayaw mong dalhin kanila, huwag kang hihiwalay sa kasama mo. Palagi kang maniwala sa kanya, kasi kung hindi, kukunin ka nila. Kukunin ka niya! Hayop talaga to. Hindi ko makita na maigi yung mukha. Sino ka ba? Ba't bigla-bigla ka nalang sumusulpot kung saan-saan? Ano ba kailangan mo sa amin, ha? Pera? Kung ako sa inyo, umuwi na kayo. Huwag na kayong tumuloy. Pagsisisihan mo kung hindi ka maniniwala sa akin. Jo, mag-drive ka na nga. Total, nasa gilid ko naman siya, please. Masusuka na ako sa sobrang takot Nakakatakot yung mukha niya. Kung sino ka man, hindi mo ko matatakot. Nang masiguro ni Jojo na hindi na niya masasagasaan ang matanda, agad niyang pinaharurot ang sasakyan. Nang mapatingin siya sa katabi, ay nakita niya ang pinsang nakatulala at hindi nagsasalita. Kaya napailing na lang siya at nag-focus sa daan. Maya-maya pa, nakita na ni Jojo ang pamilyar nilang ancestral house. Kaya nagmamadali siyang bumaba. Pero napansin niyang hindi nakasunod sa kanya si Kaloy. Kaya bumalik siya para katukin ang bintana sa tapat nito para kunin ang pansin ng lalaki. Hoy! Ano bang tinutunga-tunga mo dyan? Hindi ka pa bababa? Iiwan na kita. Oo, sige. Jo, bumalik na lang kaya tayo. Nandito na tayo. Huwag ka maniwala sa matandang yun. Wala namang nangyari sa ating masama, di ba? Halika na. Bumaba ka na dyan at tulungan mo ako magbaba ng mga gamit natin. Hindi ko yatang kayang maglakad Ha? Bakit naman? Halika na. Naihi kasi ako sa shorts ko. Lord. Bakit ba ganitong pinsan pa ang binigay mo sa akin? Jojo, ikaw na ba yan? Kasama mo ba si Kaloy? Tiyo, magandang gabi ho. Mano ho. Opo, kasama ko si Kaloy. Kaso, ayaw lumabas kasi naihiraw siya sa shorts niya. Ha? Anong nangyari sa inyo? Kaloy, halika na. Hayaan mo muna yung sasakyan. Mas lalo kang papanghi kung hindi ka palalabas. Mano ho, tiyo. Kasi naman, may matandang lalaking humarang kanina sa daan namin. Parang baliw tapos kung ano-ano yung pinagsasasabi. Ay, hayaan mo na yon. Halina kayo sa loob at gabi na. Baka mahamugan pa ang mga pogi kong pamangkin. Tiyo, may bago ho ba tayong caretaker sa bahay? Wala naman. Bakit? May nakita kasi akong babaeng nakasilip sa bintana. Uy! Tinatakot mo na naman ba ako, Jo? Hindi ka na nakakatuwa, ha? Baka hindi na ako makatulog niyan mamaya. Uwi na talaga ako sa Maynila bukas. Yun ba? Hindi siya bagong caretaker. Hali kayo at ipapakilala ko kayo kay Anita. So, totoong tao siya, tiyo? Hindi multo? Matatakotin ka pa rin talaga, Kaloy. Hindi multo si Anita. Siya ang babaeng pakakasalan ko sa katapusan ng buwan. Oh, Anita. Ang sabi mo, sasamahan mo akong salubungin ng mga pamangkin ko. Paglabas ko kasi galing sa kusina, wala ka na. Ay, oo nga pala. Nagtaka kasi ako na may nakaparadang sasakyan sa harap ng bahay. Alam mo namang bihira lang ang may sasakyan dito sa Constancia. Siya na ba yung sinasabi niyo sa amin, Tiyo? Oo. Napadaldal na tuloy ako. Anita, ito nga pala ang dalawang pamangkin ko na galing Maynila. Ito si Jojo, ito naman si Kaloy. Jojo, Kaloy, ito naman si Anita, ang bumihag sa puso ko. Ilang taong ka na, Anita? Parang mas bata ka pa sa amin ni Kaloy, Uy, ano ka ba? Kausapin mo muna ng matino. Tinatakot mo naman agad Hello, Anita. Sana magkakilala pa tayo ng maigi. Huwag mo nang pansinin si Jojo, ha? Alam mo na, medyo tatandang binata ang datingan yan
Naku, ayos lang naman. Hindi lang naman kayo ang unang nagtanong tungkol sa agwat ng edad namin ni Popo. 30 years old na ako. Nasa legal age naman na para magpakasal. Mabuti naman kung ganun. Ayoko lang kasi makita ang tiyo ko na humihimas ng rehas dahil sa child abuse. Pero masyado pa rin malaki ang agwat niyo ni tiyo. Kung hindi mo alam, sisenta na si Tiyo Popo. Alam na ni Anita yan, Jojo. Huwag mo nang masyadong ginigisa, mapapangasawa ko. O siya, masyado kayong seryoso eh. Gutom lang yan. Kumain muna tayo. Wala pa akong matinong nakakain simula nung bumiyahe kami eh. Mauna ka na sa kusina, Kaloy. Tiyo, pwede ka po bang makausap saglit? Kung may gusto kang sabihin sa akin, Jojo, sabihin mo rin sa harap na mapapangasawa ko. Ayoko magtago ng sikreto sa kanya. Ayan kasi ang sumisira sa mga relasyon. Hindi ka ba pwedeng kausapin bilang isang magulang, Tiyo? Anita. Naku, huwag ka mag-alala sa akin, Popo. Ayos lang ako. Sasamahan ko na lang si Kaloy sa kusina. Maghahain na rin ako ng hapunan natin. Nagpunta si Jojo kasama ang kanyang Tiyo Popo sa balkonahin ng bahay. Malamig ang simoy ng hangin dahil gabi na at masyadong tahimik ang paligid. Pero ramdam ni Jojo ang galit ng kanyang tiyuhin dahil pabalang na hinila ang braso niya. Kalmado naman niyang ibinaba ang kamay ng matanda. Pagkatapos ay dumukot siya ng sigarilyo sa kanyang bulsa at sinindihan nito. Bumuga siya ng usok at saka kalmadong hinarap ang kanyang tiyuhin na nakakunot ang noo. Halata sa mukha ng matanda na hindi siya natuwa sa ipinakitang pag-uugali ni Jojo kay Anita. Anong problema mo, Jojo? Ang saya ko nang sabihin mong dadalo kayo sa kasal ko. Pero ano itong pag-uugaling ipinakita mo kay Anita? Irespeto mo naman siya. Sa totoo lang, Tiyo, nagpunta kami rito para tumutol sa kasal niyo. Ano? Anong tutol kayo sa kasal namin? Tiyo, makinig ka nga muna. Sa kasalan lang naman namin ayaw eh. Hindi ba pwedeng mag-live-in na lang kayo? Kalokohan! Anong live-in? Ibabahay ko lang si Anita? Gagawing katulong? Ayoko! Hindi ako nakipagrelasyon sa kanya para alagaan lang ako ng parang isang responsibilidad. Hindi nga sa ganon, Tiyo. Ilang taon mo na ba kilala si Anita? Niwala ka ngang nabanggit sa amin ni Kaloy na may nobya ka palang mas bata sa'yo. Tapos gugulatin mo kami sa balitang ikakasal ka na? Wala yan sa kung gaano kami katagal magkakilala. Ang importante ay nagmamahalan kami. Ganun ka ba nakakasigurong mahal ka rin ni Anita, Tiyo? Baka ang pensyon mo lang at mga ari-arian ang habol niyan, kaya gusto kang pakasalan. Jojo, ayusin mo yung pananalita mo. Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo, bata ka. Hindi ba pwedeng wag na muna kayo magpakasal hanggat hindi pa kayo nakakasigurong hindi lang pera ang habol niya sa'yo? At kailan kami magpapakasal? Kung nasa kabaong na ako? Gusto ko rin magkaroon ng sariling pamilya, Jojo. Alam mo ko ilang beses kong sinubukan magkaroon ng pamilya. Hindi nga kami tutol sa ideyang yun, Tiyo. Ang tanong ko lang ay kung gaano ka nakakasiguro na hindi kalad-karing babae si Anita. Ba't sumusobra na talaga yung pananalita mo, ha? Yan ba ang natutunan mo sa Maynila? Kakain na, Tiyo! Jojo! Uy, teka! Ano nangyari sa inyo? Tiyo, tama na ho yan, tama na ho. Tama na nga yan, kayong dalawa. Pagsabihan mo yung pinsan mo, ha? Ayoko sa tabas ng dila niyan. Uy, ayos ka lang ba, Jo? Ba't mo kasi pinatulan si Tiyo? Ayaw magpapigil eh. Pinaliwanagan ko na pero ang tigas ng ulo. Sa tingin ko naman kasi parang alam ko na kung bakit ayaw humiwalay ni Tiyo kay Anita. Bakit? Mabait kasi si Anita at malaga. Sa tingin ko naman wala tayong rason para paghiwalayin pa yung dalawa eh. Anong pinagsasasabi mo dyan? Nakasama mo lang ng ilang minuto yung si Anita tapos kinakampihan mo na ngayon? Kahapon lang tutol ka rin sa kasalan ah. Hindi naman kasi masama si Anita eh. Ikaw rin kaya makipagbanding ka sa kanya. Masaya siyang kasama, promise. Ewan ko sa'yo. Ang dali-dali mo magpauto. Uy, Jojo! Saan ka pupunta? Gabi na, uy! Sa sobrang inis ni Jojo, napagdesisyonan na lang niyang lumayo na lang muna at magpakalma. Inilibot niya ang kanyang tingin at nakitang wala ng liwanag mula sa mga kalapit na bahay. Tahimik na ang paligid at mga kuliglig na lang ang kanyang naririnig.
Ang sinag na galing sa buwan na lang ang nagbibigay ng liwanag para makita niya ang paligid. Muli siyang nagsindi ng sigarilyo. Pero habang humihit-hit ay may lumapit sa kanyang matandang lalaki. May hawak itong tungkod at umupo rin sa kinauupuan niyang putol na punong kahoy. Hindi na sana papansinin ni Jojo ang matandang lalaki, pero nagsimula itong kausapin siya. Ang lalim naman yata ng iniisip mo. Sinusundan mo ba kami? Akala ko ba hindi mo ako makikilala kasi hindi mo gaanong nakita ang mukha ko kanina. Hindi ko nga po kayo gaano nakita kanina, pero hindi naman ako bingi. Natatandaan ko ang boses mo. Iba ka rin, ha? Akala ko ba baliw ka? Bigla-bigla kang humaharang sa daan kung ano-ano pang sinasabi mo. Totoo yung mga sinabi ko. Ang tigas lang kasi ng ulo mo kaya ayaw mo makinig sa akin. Kaya ako nasabi yun kanina kasi sa tingin ko ay mahina ang loob ng kasama mong lalaki. Madali siyang paikutin. Sa dami ng nangyayari sa baryo na ito, tiyak na makukuha rin siya. Ang dami ko ng problema para problemahin pa yung walang katuturan mong sinasabi, Manong. Halata nga. Kulang na lang lunukin mo yung sigarilyo mo eh. O siya, dinamayan lang kita kasi kitang-kita sa mukha mo ang problema. Pero huwag kang magtatagal dito sa labas, ha? Nagiging mapusok na sila. Ha? Sino ba yung mga sila na yan? Panay kang sabi ng sila, di mo naman pinupunto kung sino talaga yun. Hindi mo na kailangang malaman. Alam ko naman na ang mga dayong katulad mo ay hindi naniniwala sa kanila. Mga aswang bang tinutukoy mo? Naniniwala ka ba sa kanila? Sus, hindi naman nabago yung mga yan sa akin. Pero wala pa naman ako nakikita para maniwala. Kung magtatagal ka pa rito, tiyak na may makikita ka rin. Ano pa ng pangalan mo, Manong? Kanina pa tayo nag-uusap pero hindi ko man lang alam ang pangalan mo. Baka may mangyaring masama sa akin ni hindi ko kilala yung kasama ko. Ako si Seno. Tawagin mo na lang akong Mang Seno. Mang Seno, matagal ka na ba rito sa Constancia? Oo, pero hindi naman ako palaging lumalabas dati. 2 taon nang nakalilipas simula nang mawala ang kapatid kong lalaki. Tapos sunod-sunod na rin nawawala ng paunti-unti ang mga kalalakihan dito. Ay, masyadong misteryosong pagkawala nila. Kaya nang makita ko kayong papasok dito sa baryo, sinubukan ko kayong pigilan. Nai-report na ba sa mga pulis yung mga nawawala? Sinubukan ng ilang mga kaanak nila, pero wala namang nakuhang matinong resulta. Kaya ba maagang natutulog yung mga tao dito? 9:00 pa lang. Bahay na nga lang yata namin yung may ilaw eh. Lahat kasi ng taga rito naniniwala na hindi normal na tao ang may kagagawan sa pagkawala ng mga kalalakihan. Ha? Ibig sabihin parang psychopath yun nangunguha? Ba't naman puro mga kalalakihan lang yung kinukuha niya? Hindi psychopath, kung ano man ang ibig sabihin ng salitang yan. Ang ibig kong sabihin sa hindi normal na tao ay mga nagpapalitan nyo sa tuwing sasapit ang gabi. Katulad ng mga aswang, maligno, engkanto at iba pa. Wala rin akong alam kung bakit puro kalalakihan ang nawawala. Gusto mo ba akong samahang mag-imbestiga? Hindi pa ako nababaliw para samahan ka dyan sa mga plano mo, Manong. Ay, sayang naman kung ganon. Pero kung may mangyaring kakaiba sa mga kasama mo, sasamahan mo na ako. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Manong? Kapag may mangyaring kakaiba sa pinsan ko at sa tiyo ko, ikaw ang una kong pupuntahan. Kasi ikaw lang naman ang huling nagbanta sa kaligtasan nila. Hindi ako nagbabanta. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Tumalikod na si Jojo para bumalik sa bahay nila. Hindi niya na pinansin ang sinabi ni Mang Seno. Pero sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, narinig niya ang malakas na pagsigaw ng matanda na parang nasasaktan. Dahil sa kanyang pag-alala, binalikan ni Jojo si Mang Seno at halos matumba pa siya sa kinatatayuan nang makita niya ang matanda na dagit ng isang nilalang. May maliit na pakpak ang kakaibang nilalang na kanyang nakita.
Putol at payat ang pang-itaas na katawan nito. Magulo ang buhok, mahahaba at maitim ang kuko. Ang mga mata ng nilalang ay namumula na parang nagbabagang uling. At ang ngipin nito ay maliliit at matutulis, habang ang dila naman ay nakalawit. Kaya nanlaki ang mga mata ng binata dahil sa haba nito. At ang mas ikinagulat pa niya ay may nakalaylay lamang loob at may tumutulong dugo. Napukaw ang atensyon ni Jojo nang marinig ulit ang pagsigaw ni Mang Seno, kaya hindi na siya nag-atubiling pumulot ng bato. Malakas niyang binato ang manananggal. Napuruhan niya ang ulo nito, kaya nabitiwan ng aswang si Mang Seno. Agad naman niyang hinablot ang matanda matapos bumagsak sa lupa at sabay silang tumakbo palayo. Isinama niya ang matandang lalaki sa kanilang bahay. Dito, Mang Seno! Bilisan mo pumasok! Napuruhan yata ang balikat ko ng kuko ng aswang. Aray! Ano pong gagawin ko? Siguraduhin mo munang hindi makakasunod sa atin ang manananggal. Maglagay ka ng bawang at asin sa paligid ng bahay. Pagkatapos, may dahon ba kayo ng bayabas? malay ko, hindi pa ako nakakapaglibot sa lugar namin. At saka, hindi na ako lalabas para lang maghanap ng dahon ng bayabas. Siya. Kunin mo sa bulsa ko. May bote ng tubig ako riyan. Pagkatapos ibuhos mo sa sugat ko. Hindi ba tumahapdi? Baka mamaya may infection yung sugat mo, Manong. Galing ang tubig na yan sa isang matalik na kaibigan. Beninditahang tubig yan. Epektibo para linisin ang mga sugat na gawa ng aswang. Ibabalad ko tong sugat mo ng malinis na tela, Mang Seno. Huwag ka na rin muna umuwi sa inyo. Baka nasa labas pa yung aswang at inaabangan ka. Ano? Ngayon, naniniwala ka na sa akin na may mga kakaibang nilalang dito sa Konstansya? Opo, naniniwala na ako. Kailangan kong masabihan si Kaloy sa nangyari ngayong gabi para makauwi na kami ng Maynila. Kailangan din naming dalhin si Tio Popo. Pero kailangan muna naming pigilan ang kasal niya. Si Popo, ikakasal? Ang bilis naman. Nung nakarang buwan lang mag-isa pa siya sa bahay niya. At kaninong bahay ba itong pinasukan natin? Bahay po namin, ancestral house. Galing kaming Maynila. Umuwi lang kami dahil sa balitang ikakasal si Tio. Ayokong ikasal siya sa kung sino, lalo pat may mga kababalaghan pala talaga sa lugar na to. Kailangan namin makauwi agad sa Maynila. Ayoko na magtagal dito. Mukhang mapapadali pa ang buhay ko dito eh. Nako, parang malabong mangyari yan. Ha? Ang alin po, Mang Seno? Ang makauwi kayo sa Maynila. Lalo na at nakita ka na ng manananggal at tinulungan mo pa akong makatakas. Panigurado ikaw ang susunod na bibiktimahin ng manananggal na yon. Hindi ako makakapayag. At saka, kasalan? Wala pa naman ako naririnig na may magpapakasal, lalo na at nasa seryosong sitwasyon ng buong baryo. Hindi papayag ang kapitan na may magsasaya hanggat hindi nalulutas ang problema dito. Ha? Hindi papayag? Ang sabi ni Tio, nakahanda na nga raw lahat ng gagamitin eh. Hinihintay na nga lang daw yung araw na itinakda nila. Ay, huwag kang mag-alala, iho. Tutulungan kita. Jojo ang pangalan mo, hindi ba? Minsan ka nang nabanggit sa akin ni Popo nang minsang nagkausap kami sa bayan. Magtatanong ako kay Kapitan kung may nagpareserba ba ng kapilya sa katapusan. Maraming salamat po, Mang Seno. Si Kaloy lang talagang inaasahan ko dito eh. Kaso parang nag-iiba na rin ang desisyon ng pinsan ko. Ang laking problema nito kapag ako na lang ang tututol sa kasal. Sino ba ang pakakasalan ng tiyo mo? Ano ba itong si Popo? Ang sabi naman niya, masaya na raw siya at nakakausap niya kayong mga pamangkin niya. Hindi rin siya tumitira dito sa ancestral house niyo kasi para sa inyo raw ito ni Kaloy. Ang dami mong alam, Mang Seno ah. Hindi naman halata na tsismoso ka. Pero opo, nagulat din kami na dito na pala nakatira si Tio at si Anita, yung pakakasalan niya. Si Anita? Kilala niyo po? Sinong hindi makakakilala kay Anita kung laman niya ng usap-usapan dito? Si Anita na lang daw kasi ang kumikilos para sa pamilya niyang nakatira sa gitna ng gubat. Hindi ko akalain na lalabas siya sa lungga niya para magpakasal pa. Nalintikan na. Sabi ng hindi magandang layunin ng babaeng yun sa tsuhin ko eh.
Baka gusto niyang dalhin dito sa bahay ang pamilya niya para mabigyan ng maayos na pamumuhay. Ayon pa lang yan sa mga tsismosa sa bayan, ha? Pero walang masama kung ikaw mismo ang aalam sa rason ng biglaang kasalan ni Anita at ni Popo. Baka may mas malalim na rason pa pala sila. Ano yun? Parang may bumagsak sa bubong ah. Huwag ka nang lumabas, Jojo! Baka nasa kabilang panig ng bahay yung aswang. Natutulog na yata si Kaloy at si Tio Popo. Kailangan ko silang puntahan. Agad sinundan ni Jojo ang narinig na ingay habang tinitingala ang bubong. Maya-maya ay nakita niya ang ilang patak ng dugo na papunta sa kusina. Mabilis niya itong sinundan. Naabutan niya si Anita na may dalang kutsilyo na may tumutulo pang dugo sa talim nito. Masama ang tingin sa kanya ng babae. Nakita rin niya ang lamesa na may isang malaking tipak ng karne. Napaatras si Jojo nang makitang may malaking sugat sa noo ang babae at nagdurugo ito. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Anita. Dala pa rin ang kutsilyo at mas tumalim pa ang tingin sa kanya. Hindi naman maiwasan ni Jojo ang mapaatras at naghanap ng pwedeng ipanangga kung sakaling may gawing masama sa kanya ang babae. Naramdaman ni Jojo ang kaba at mas lalo pa siyang nanlamig nang may biglang humawak sa kanyang balikat. Mang Seno, ba't ka nandito? Nakakagulat ka naman. Sinundan kita. Parang wala ka sa sariling naglalakad eh. Madaling araw na rin kaya baka pwede na akong makauwi. Oh, Anita! Ikaw pala ang nariyan. Ay, pasensya ka na at pinatuloy ako ni Jojo rito kasi may nangyaring hindi maganda kanina. Ah, ganun ba? Nagtaka lang ako at nandito na si Jojo. 2:00 pa lang naman ng madaling araw. Hindi ba ikaw ang mas nakakapagtaka? Ang aga pa para mag-ihaw ah. Ito ba? Gusto ko lang magluto ng masarap at nabitin ang pagkain ko kanina. May nang istorbo kasi. Ah, ganun ba? Paano naman yung sugat sa noo mo? Masyado ka namang nag-aalala sa akin. Baka masamain niya ng tiyo mo. Wala akong pake sa'yo. Gawin mo ang gusto mo pero wag mong idadamay si tiyo sa mga kalokohan mo. Pumunta ka lang ba rito para pagsalitaan na naman ako? Oo, uulit-ulitin ko sa'yo hanggang sa tumatak sa isip mong hindi ka namin matatanggap. Ganun ba? Pero bakit parang tanggap na rin ako ng pinsan mo? Baliw ka na. Sisiguraduhin kong mapapaalis kita habang hindi pa kayo nakakasal ni Tiyo. Ayos lang. Imbitado pa rin naman kayo ni Kaloy sa kasal namin eh. Halika na, Jojo. Huwag mo nang patulan yan si Anita. Babae pa rin siya. May sasabihin din ako sa'yo. Halika. Iniwan na nila ang babae sa kusina. Sumama si Jojo sa matandang lalaki para alamin kung ano ang sasabihin nito. Nagpunta sila sa sala at pabulong na nag-usap. Anong problema, Mang Seno? Huwag kang magpadalos-dalos sa pananalita mo. Baka nakikinig sa'yo ang mga nilalang na yon. Kumukulo na talagang dugo ko sa babaeng yan. Lalo na nang malaman ko na gagawin niyang gatasan si Tiyo. Kahit na, hindi mo alam ang kakayahan ng mga manananggal. Ibig mo bang sabihin, Mang Seno, na kinukutuban ka rin kay Anita? Hindi naman sa ganon. May kwento lang kasi na ang mga manananggal daw dito sa Constancia, isinumpa. Naging mahina sila at naging maiksi ang buhay ng mga aswang na yon. Kaya kung titignan mo sila kapag buo ang katawan nila, para silang normal na tao. Kaya sabi ko sa iyong mag-iingat ka sa pananalita mo. Hindi mo alam na ang kaharap mo na pala aswang. Ngayon nakakita na nga ako ng manananggal. Hindi ko na masabi kung nagsisinungaling ka lang, Mang Seno. Mabuti pa ay magpahinga ka na muna. Hindi ka pa natutulog. Hindi ba kagagaling mo lang sa Maynila tapos magdamag ka pang nagmaneho? Matulog ka na muna para maayos kang makapag-isip. Ikaw po, Mang Seno, uuwi ka na? Hihintayin ko na munang sumikat ang araw. Sige na.
Iniwan ni Jojo ang matanda sa sala dahil ayaw nitong sumama sa kwarto para doon matulog. Bandang tanghali na siya nagising at ang una niyang hinanap ay ang pinsan niyang si Kaloy. Nakita niya ang pinsan na tulala habang nakaupo sa gilid ng kama sa kwarto. Hindi na siya napansin ng pinsan nang maupo sa tabi nito. Hihingi sana ng paumanhin si Jojo sa naging asal niya kahapon. Pero nang makita niyang nanginginig ang pinsan, hindi na niya maiwasang mabahala agad. Hoy, Kaloy, ayos ka lang? Napano ka? Hoy, magsalita ka! Ano ba nangyayari sa'yo, Kaloy? Ha? Jo, kanina ka ba nandyan? Oo, kakausapin sana kita pero parang ang layo naman ng tingin mo at ang lalim ng iniisip mo. Malalim ba? Hindi naman ano bang kailangan mo? Hindi naman mainit ang ulo mo? Sigurado ka bang ayos ka lang? Pumunta kasi ako dito para humingi ng sorry sa inasal ko kagabi sa'yo. Ayos lang naman. Kay Tiyo ba humingi ka na rin ng sorry? Di pa nga inuna kita kasi meron din akong gustong sabihin sa'yo. Importante to. Kung tungkol kay Anita yan, ayoko nang makinig. Maayos naman si Anita. Maganda at maalaga. Masarap pa magluto. Kahit ano pa yung sabihin mo tungkol kay Anita, ayoko pa rin sa babaeng yun. Lalo na't may nalaman ako tungkol kay Anita. At saka, hindi tungkol sa girlfriend ni Tiyo ang sasabihin ko. Ha? Kung hindi tungkol kay Anita, ano? Naalala mo ba yung lalaking bigla na lang sumulpot sa daan kahapon? Oh, tapos? Nandito siya simula pa kagabi. Ano? Ba't mo pinapasok? Sinaktan ka ba? Hindi. Hindi niya ako sinaktan o kung ano man. Kaya ako siya pinapasok kasi nagkausap kami kagabi. Nangamusta ako tungkol sa Constancia at ang dami kong nalamang kakaiba. Naniwala ka sa matandang yun? Kulang na nga lang humigain sa daan dahil sa sobrang panghihina. Nung una, hindi rin ako naniniwala. Pero may nangyari kasing kakaiba sa amin Inaya ka man babae? Ano ba? Puro kalokohan yung nasa isip mo Joke lang, to naman O tapos, ano nangyari sa inyo? Nung paalis na ako, narinig kong sumigaw si Mang Seno. Nang balikan ko, nakita ko na lang siyang tinatangay ng isang manananggal. Anong kwento yan, Joe? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga aswang, ha? Pambihira. Pwede ka naman manakot ng mga bata, Huwag mo nga akong pinagtatawanan. Nakakatakot ang itsura ng manananggal, no? Ibang-iba sa typical na mga aswang na kinukwento sa atin dati. Maliit ang pakpak, tapos isang bato ko lang, nabitiwan na niya si Mang Seno. Insan, sumisyembot ka ba? Ha? Anong sumisyembot? Di yung sumisindi ng naka-foil. Siraulo ka talaga, no? Hindi ako sumisyembot, no? Naninigarilyo lang ako. Bahala ka nga kung ayaw mong maniwala. Ang problema pa naman sa Constancia ngayon ay nawawala ang ibang kalalakihan dito. Ha? Bakit naman daw? Nabamalay ko, may nangunguha raw Nireport na sa pulis pero wala raw naging maayos na resulta. Hindi pa rin daw sila mahanap. Sos, hindi ka naman nakukunin ng mga mangunguha na yan. Sa baga mo pa lang, wala na silang mapapala sa kakasigarilyo mo. Kaloy, seryosong usapan to. At hindi pa sira ang baga ko kasi minsan lang ako manigarilyo. Saka teka nga, di ka na ba natatakot sa mga aswang? Dati nanginginig ka pa kapag ikaw yung nagkukwento Hindi ko rin alam Halika na ha, kumain muna tayo ng tanghalian. Masarap yung luto ni Anita Kaloy, hindi itong oras para kumain kasama si Anita. Ang ginagawa natin dapat ngayon ay kinukumbinsi si Tiyo na itigil ang kasal niya at umuwi na tayong 3 sa Maynila. Bakit pa kasi ayaw mo kay Anita? Mabait naman siya at maganda. Sobrang ganda kaya ni Anita. Mahaba ang buhok, maputi, maganda yung ngiti. In short, parang Diyosa. Kung papayag nga lang si Tiyo na dito na lang muna ako tumira kasama sila bakit hindi? Ano? Nababaliw ka na ba, Kaloy? Hindi pwede. Uuwi ka ng Maynila kasama ko. Ano ka ba? Matanda na ako. Kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko. Kaloy, nakain na tayo. Nakita mo ba ang pinsan mo? Oh, nandito ka lang pala, Jojo. Pwede kang sumabay sa amin kumain. Pero ayokong marinig na pagsasalitaan mo na naman si Anita ng masama. Tara na, Jo. Huwag ka nang umangal. Oh, kumpleto pala kayong magtitiyo. Teka kukuha lang ako ng isa pang plato at kutsara.
Wow! Ang sarap naman ng ulam natin! The best ka talaga, Anita! Mukhang masarap ang kaldereta! Bakit ganito ang kubyertos natin, Tiyo? Wala na ba yung mga purong silver na gamit ni Lola? Yun ba? Nasa aparador, itinago ko. Nangingilo raw kasi si Anita kaya itinago ko na lang. Nangingilo? Iba rin ang trippings mo Jojo! Kukuha lang ako ng kutsara at tinidor sa aparador. Ang weird kumain ng nakadisposable Ano to, namiesta sa sariling pamamahay? At saka allergic din ako sa kambing. Magdedelatan na lang ako. Hoy, Jojo! Ilang beses na kitang sinabihan na ayusin mo yung ugali mo sa harap ni Anita. Ano bang ginawa niyang masama sa'yo at ganyan mo siya tratuhin? Ayoko pong magsalita ng walang matibay na ebidensya. Kaya maghintay ka lang, Tiyo. Papatunayan ko na mali ang desisyon mo. Jojo, tama naman kasi si Tiyo. Bakit hindi mo na lang kasi tanggapin si Anita para matapos na tong sagutan sa pamilya natin? Anong tanggapin, Kaloy? Bakit hindi mo sabihin kay Tiyo ang rason ng pagsama mo dito sa probinsya kahit natatakot ka? Anong ibig niyang sabihin, Kaloy? Popo, Kaloy, kumalma kayo. Hindi niyo kailangan mag-away. Alam niyo namang ayaw sa akin ni Jojo, kaya gusto niya rin kayong pag-awayin para mapaalis ako dito. Kalokohan! Walang magpapaalis sa'yo dito. Ikakasal tayo kahit anong mangyari. Hoy, Jojo, kahit ilang beses mo pa akong pigilan, hindi na magbabago ang isip ko. Bakit kasi hindi mo makita kung ano nakikita namin kay Anita, Jojo? Huwag mong sabihing may gusto ka kay Anita kaya ayaw mong makasal sila ni Tiyo. Nagpapaliw ka na ba, Kaloy? Akala ko ba magkakampi tayo? Bakit ginagawan mo ko ng kasalanan ngayon kay Tiyo? Lumayas ka dito! Kung ayaw mong masaktan, lumayas ka! Bumalik ka na sa Maynila at wag mo na akong kikilalaning Tiyo mo! Talaga? Simula nang ipinanganak ako, kilala mo na ako, Manong Popo? Pero para lang sa babaeng yan na ilang linggo mo palang nakikilala, kaya mo ako itakwil? Sana hindi mo pagsisiyan yung desisyon mo. Jojo, humingi ka na lang ng tawad. Isa ka pa! Saan ka pa pupunta? Hoy, bumalik ka dito, Jojo! Hayaan mo na siya, Kaloy. Alam ko namang babalik yang gumagapang sa inyo kasi hindi kayo niyan matitiis. Sulsul, matitiis ang putya. Pweh! Galit na lumabas ng bahay si Jojo. Sa kalagitnaan ng paglalakad ay nakasalubong na naman niya si Mang Seno. Nabakas ang pagkagulat sa mukha nang makita siya. Sinenyasan siya ng matanda na sumunod, kaya walang pagdadalawang isip na sumunod na lang ang binata. Nakarating sila sa isang kubo. Maliit ito pero malinis pati ang paligid. Tipikal na bahay ng isang matanda ang itsura nito. Pinaghain naman siya ni Mang Seno ng nilagang kamote at tinimplahan ng kape kahit tanghaling tapat. Halos may makita akong sungay sa'yo dahil sa sobrang busangot ng mukha mo kanina. May nangyaring masama ba? Hindi ko na ho kasi alam sa pinsan at tiyo ko Sinubukan kong ikwento kay Kaloy ang tungkol sa manananggal at sa mga nawawalang kalalakihan. Pero imbis na matakot, tinawhanan lang ako. Ibang-iba siya sa Kaloy na nakilala ko simula ng mga bata pa lang kami. Hindi na siya matatakotin. Hindi na rin paniwalain. Wala akong masabi. Hindi ko alam ang nangyayari sa pamilya mo, kaya hindi ako makapagbigay ng payo bilang nakatatanda. Nice lang ho, Mang Seno. Ang maski na iinisan ko ay si Tiyo Popo. Pinalayas pa ako ng bahay tapos itinakwil kasi hindi ko matanggap si Anita sa pamilya namin. Anong plano mo ngayon? Wala na siguro talaga ako magagawa sa desisyon nila. Uuwi na lang ako sa Maynila at hindi na rin ako dadalo sa kasalan. Baka kung ano pang magawa ko. Parang hindi lang yan ang nangyari kanina. Ha? Paano mo nalaman, Mang Seno? Bukod sa mukhang galit ka kanina, parang ang lalim din ang iniisip mo May aaminin ako sa iyo, Mang Seno, ha? Noong una talaga ang naiisip ko lang kay Anita, pera lang ang habol kay Tiyo. Pero naaalala mo yung manananggal na muntik nang dumagit sa'yo? Kaparehong-kapareho yung sugat na meron si Anita. At saka, saan siya makakakuha ng karne sa ganitong oras? Wala pa namang malapit na meat shop dito sa baryo.
Ayokong dagdagan pa ang hinala mo. Pero napansin ko na parang gusto ka pa niyang saksakin nang makita natin siya sa kusina. Kung hindi ako pumasok, baka may nangyari ng masama sa'yo. Pati ang mga pilak na gamit ni Lola sa kusina, itinago rin ni Tio. Wala rin akong makitang isang pirasong bawang at asin. Kung siya ang aswang, sinigurado niya talaga na ang mga bagay na makakasakit sa kanya ay wala sa kusina. Kaya siya palaging nagluluto. Kung tama nga ang hinala mo, hahayaan mo pa rin ba ang tiyuhin at pinsan mo sa bahay niyo kasama ang babaeng yon? Kung totoong aswang siya, wala akong magagawa para labanan si Anita. Masyado pa akong mahina at normal lang akong tao. Ang may papayo ko lang sa'yo ay wag na wag mo silang iiwan sa bahay na yon kasama ang babae. Kailangan mong bumalik doon para siguruhin na ligtas sila. Tama ka, Mang Seno. Maraming salamat po sa kamote pero kailangan ko na kagad makabalik doon. O sige, mag-iingat ka. Bibisitahin na lang kita. Mauna na ho ako. Dahil sa sinabi ng matanda, bumalik si Jojo sa bahay nila. Nilibot niya ang buong bahay para hanapin ang pinsan at tiyuhin. Pero ang nakita lang niya ay si Anita na nasa likod bahay. Nakayuko ang babae at puno ng dugo ang damit. Humakbang siya papalapit para makita ng husto si Anita. Pero halos matumba siya sa kinatatayuan niya nang makitang may hawak siyang hilaw na karne. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanya habang nakangisi at nilalantakan ang sariwang karne. Anong ginagawa mo? Mukhang hindi na nga talaga kita mapapasunod gaya ng tiyo at pinsan mo, Jojo. Anong pinagsasasabi mo? Sayang, ikaw sana ang gusto kong pakasalan kapag napasailalim na kita sa aking kapangyarihan. Kesa sa tiyo mong walang kwenta na nga, matanda pa. Anong ginawa mo kay tiyo? At nasan si Kaloy? Pamilya nga talaga kayong tatlo. Masyado kayong maingay. Saan mo sila dinala? Pinatahimik ko na. Masyado na silang maingay. Gusto nilang maayos ang gulo nyo. Ayoko nga eh. Ba't pa mag-aayos kung kaya naman kitang pasunurin? Pero parang may hirapan ako sa'yo eh. Lalo pat nalaman mo ng sikreto ko. Ikaw nga ang aswang na dumagi kay Mang Seno, hayop ka! Sabi ko na eh, tama ang hinala ko. Ikaw na mismo ang nagbigay ng ebidensya. Anong silbi ng ebidensya, ha? Wala nang magiging silbing ebidensya nakita mo kung hindi ka na makakalabas ng buhay dito. Lalaban ako hanggat kaya ko. Sa naaalala ko, isang bato ko lang sa'yo, natalo ka na. Kaya ako nagpalakas kasi ayoko nang mapahiya ulit. Ngayong kumpleto na ang unang hakbang sa ritual. Mas malakas na ako kaysa sa una mo ko nakita. Kaya wag kang maging kampante! Tingnan natin kung hanggang saan yung lakas mo! Sinugod ni Jojo si Anita ng sunod-sunod na suntok. Pero mabilis namang nasangga ng babae ang ataking yon gamit ang dalawang braso. Huli na nang makita ni Jojo ang biglang pagbawi sa kanya ng suntok ni Anita. Ramdam niya ang sakit ng likod nang tumama siya sa kahoy na panggatong na nakatambak sa gilid ng bahay. Mabilis siyang bumangon nang makita na pasugod na naman si Anita na mas humaba na ang matutulis nitong kuko. Kumuha ang binata ng kahoy mula sa mga nakatambak at inihampas ito sa aswang. Pero sa mahigpit na paghawak lang ni Anita sa kahoy ay nanghina agad ang braso ni Jojo. Nakakuha ng pagkakataon ng babae na hawakan ng kanyang leeg at mabilis siyang inihagis. Sumadsad sa lupa ang katawan ni Jojo hanggang sa bumangga sa mga kahoy na panggatong. Ano? Nakita mo na ba ang lakas na hinahanap mo sa akin? Hindi pa ako sumusuko. Hanggat humihinga pa ako, hindi mo makukuha si Tiyo at Kaloy. Talaga ba? Ba't nasa akin na sila? Baka kainin mo lahat ng sinabi mo kapag pinakita ko sa iyo kung paano ko napaamo ang dalawa. Malakas man ang pisikal na katawan mo, pero nasisiguro kong mas malakas ang pananampalataya ko, kaya hindi gagana sa akin yung mga sinasabi mo. Sayang talaga kung papatayin kita. Matapang ka pa naman. Mas malaki rin ang mayaambag mo sa ritual, kaya kahit mahirap kang paamuhin,
susubukan ko pa rin! Hindi ako susuko! Lalaban pa rin ako! Pero hindi pa yata sapat sa'yo ang pagkakalamog ng katawan mo. May lakas ka pang lumaban, ha? Sige, ubusin natin ang lakas na yan! Tanggapin mo tong suntok ko! Kahit ilang beses mo ako suntukin, babangon at babangon ako! Walang iya ka! Jesus ko! Jojo! Ayos ka lang! Tumakbo ka na! Bilis! Anong ginagawa mo dito, Mang Senong? Umalis ka na! Baliw! Sa tingin mo ba matatakasan niyo ako? At dahil nandito ka ng matanda ka, ikaw ang susunod ko pagkatapos kay Jojo! Ibibigay ko sana tong kamote sa'yo, Jojo. Ay, Diyos ko, papalubog ng araw. Kahit anong mangyari, wag na wag mong titingnan ang itsura niya kapag magpalit siya ng anyo, ha? Babalik ako. May kukunin lang ako at tutulungan kitang kalabanin siya. Kumapit ka lang dyan. Huwag ka munang mamamatay. At sa tingin mo ba, papayagan kitang makaalis, ha? Mang Seno! Takbo! Bilis! Nang makita ni Jojo na lalapitan ni Anita si Mang Seno, hindi na niya ininda ang sumasakit na katawan. Agad na tinakbo ang aswang para pigilan ito. Niyakap niya ito mula sa likuran para hindi nito matuloy ang binabalak sa matanda. Nang makitang nakalayo na si Mang Seno, saka lang binitawan ni Jojo si Anita. Malakas na pagsiko sa sikmura ang natanggap niya mula sa aswang, kaya halos mamilipit siya sa sakit. Nang makita ang malaking tubong nakasandal sa dingding ng bahay, agad siyang tumakbo para kunin ito. Saka ubod lakas na hinampas ang aswang, pero nilaki ang mata ni Jojo nang makita na bumaliko ang tubo. Nakaramdam na ng takot ang binata dahil sa lakas ng katawan ng babae. Ngumisi pa ito sa kanya habang pinapahid ang tumutulong dugo sa gilid ng bibig. Napaatras ang binata nang makita ang baywang ng babae na unti-unting napuputol. Nang tuluyang maghiwalay ay halos mawala sa ulirat si Jojo nang makita ang laman loob ng babae na lumaylay sa itaas na bahagi ng katawan nitong humiwalay sa ibaba. Sinundan pa niya ng tingin ang unti-unting paglutang ng itaas na parte ng katawan ng manananggal. Tinakpan ni Jojo ang kanyang mata nang maalala ang habilin ni Mang Seno bago ito umalis. Pero hindi rin nagtagal, naramdaman niya ang malamig na kamay ng aswang na nakahawak sa kanyang pulsuhan at pilit na tinatanggal ang kamay na nakatakip sa mga mata. Tingnan mo ko, hampas lupa! Tingnan mo ang kagandahan ko! Wala akong ibang makita kundi ang kasamaan mo! Purong kadiliman ang nakikita ko! Malamang! Nakapikit ka, tanga! Kaya imulat mo na yan lintik na mga matang yan kung ayaw mong dukutin ko na lang! Mas mabuti ng mabulag! Jojo! Kumapit ka lang! Tutulungan kita! Mang Seno, ba't bumalik ka pa? Dapat tumakas ka na lang! Hayaan mo na ako dito! Isa ka ring peste, Seno! Ikaw ang papatayin ko mamaya kapag napasaki na si Jojo! Kung ganon, hanggang pangarap ka na lang, Anita! Tanggapin mo itong dinasalang abo! Walang iya ka talaga, Seno! Papatayin kita! Papatayin kita! Jojo! Halika na! Habang mahina pa si Anita! Maraming salamat, Mang Seno. Pero marami akong gustong itanong sa'yo. Mamaya na tayo mag-usap. Kailangan muna nating makaalis sa lugar na to. Pero sina Kaloy at Tiyo, kailangan ko silang puntahan. Babalik tayo para bawiin sila. Huwag mo na ngayon kasi malala ang tama mo. Kailangan mo munang magpagaling. Hindi na nagmatigas pa si Jojo. Sumama siya sa matandang lalaki na pumunta sa kubo nito. Pagdating doon ay naging abala agad ang matanda. Tinitingnan lang niya si Mang Seno na naghahanda ng palanggana at telang pamunas. Pati na rin ang iba't ibang mga dahon-dahong hindi pamilyar sa kanya. Maya-maya ay tinulungan siya nitong hubarin ang pang-itaas na damit para malinisan ang kanyang katawan. Malakas na napahiyaw ang binata nang ilapat ang malapad na dahon sa kanyang likod. Sandaling umalis ang matanda matapos gamutin si Jojo.
Pagbalik nito ay may dala ng pulseras na may kakaibang batong palamuti sa gitna. Nakita ko kung paano ka nakipaglaban sa aswang na yon gamit ang sarili mong lakas. Ano to, Mang Seno? Yan ang mutya ng kalamansi. Bibigyan ka nito ng kakaibang lakas para labanan ang manananggal na yon. Bakit meron ka nito, Mang Seno? Sino ka ba talaga? Hindi naman sa hindi ako nagtitiwala sa'yo, pero itong mga gamit mo palang hindi na to gamit ng isang normal na tao eh. Alam kong mga halamang gamot ito, pero kailangan pa ba namin yan kung may ospital naman? Matagal ko nang kinalimutan ang panggagamot ko. Isa akong albularyo. Namatay ang kapatid ko dahil sa mga aswang. Hindi ko man lang siya nagawang gamutin gamit ang kakayahan ko. Pero nang makita kitang nilalabanan ng aswang na yon, hindi ako nagdalawang isip na tulungan ka. Kaya alam kong karapat-dapat ka sa mutya ng kalamansi. Jojo, alam kong matatalo mo ang manananggal na yon. Kailangan mong iligtas ang tiyuhin at pinsan mo. Isa pa, baka ikaw na lang ang makatulong magkaroon na ng tuldok ang takot sa baryong ito. Pero kaya ko po ba talaga, Mang Seno? Paano kung matalo ako? Paano kung hindi ko sila mailigtas? Paano kung sundan tayo na manananggal kasi alam niya mahina ako at matanda ka na? Makinig ka, Jojo. Hindi na ito ang oras para questionin mo ang sarili mo. Magtiwala kang kaya mo silang iligtas at hindi tayo masusundan ng manananggal sa bahay ko. Marami akong buntot ng pagi na nakatago sa bawat sulok. May mga tinik ng kalamansi rin ako sa bubong para hindi sila makatungtong doon. Bakit ganun, Mang Seno? Nung gabing kukunin ka niya, parang sobrang hina mo. At yung ritual, ano yung ritual na sinasabi niya? Nasabi ko na sa iyo ito noon. Isinumpa ang mga manananggal. Naging maiksi ang pakpak nila at naging pangit pa ang kanilang itsura. Pero nakagawa sila ng paraan. Kailangan nilang sumailalim sa ritual para mawala ang sumpa. At ayon sa ritual nilang yon, kailangan nila ng dugo ng mga kalalakihan. Isa lang ang ibig sabihin ng paglakas ni Anita. Tapos na siyang ritualan. Kung ganun, bakit gusto pa rin niyang biktimahin si Tiyo at Kaloy? Hindi ba dapat makontento na siya? Hindi lang naman si Anita ang manananggal dito. May mga kamag-anak pa siya at pamilya na malamang ay kailangang sumailalim sa ritual. Malilin lang at mabibiktima ang mga lalaki kapag nakita nila ang totoong anyo ng isang malakas na manananggal. Kaya hindi kita pinapatingin kay Anita nang magpalit siya ng anyo dahil mahuhumaling ka na sa kanya. Pero ikaw, Mang Seno, nakita mo na siya. Bakit hindi ka niya naakit? Dahil minsan na akong naakit ng isang manananggal. Ang kapatid kong babae ang nagligtas at nagpawala ng hipnotismo sa akin. Kaya siya namatay dahil ibinuwis niya ang buhay niya para mailigtas ako. Wala kasing epekto ang kapangyarihan ng mga manananggal sa mga babae. Ang dami ko bang dapat gawin at malaman. Dapat makahanap rin ako ng paraan para matalo si Anita nang hindi napapasailalim sa kapangyarihan niya. Kailangan kong iligtas ang pamilya ko. Magpahinga ka na muna para mabawi mo ang iyong lakas. Siguradong masakit ang likod at leeg mo bukas dahil sa pamamaga. Kaya lalapatan muna kita ng mga dahong gamot. Kailangan din langgasin ang dahon ng bayabas sa mga sugat mo para hindi ma-impeksyon. Maraming salamat po, Mang Seno. Kapag gumaling at lumakas ako, ipaghihiganti ko ang namatay mong kapatid. Kinabukasan, nagising si Jojo dahil sa malakas na kalampag ng pinto. Kahit nananakit ang katawan niya, ay agad siyang bumangon para silipin kung sino ang nambubulabog sa labas. Laking gulat niya nang makita niya ang kanyang pinsan. Hinanap rin niya ang kanyang tiyuhin pero hindi ito kasama ni Kaloy. Kaloy, ang aga mo naman pumunta rito. At paano mo ko nahanap? Wala man lang good morning, insan? Sasama ka na ba para umuwi ng Maynila? At saka sagutin mo nga ang tanong ko, paano mo ako nahanap? Paano nga ba ako umabot dito? Di ko alam Nagtanong ba ako sa mga tao? Pero... Kaya mo na nga kung paano ako nakarating dito. May sasabihin akong importante sa'yo. At siya nga pala, hindi ako sasamang umuwi ng Maynila. Anong sasabihin mo?
Napaaga na ang kasal ni Tio at Anita. Baka gusto mo pa rin dumalo. Welcome ka pa rin naman daw. Ano? Hindi pwede yan! Wala ka nang magagawa, Insan. Sa susunod na Biyernes, sa gitna ng kagubatan, 6:00 ng hapon ang simula. Buti nga wala tayong kaanak na babae kasi bawal daw ang babae sa kasal. Hindi yan kasalan, huwag ka pupunta ron, Kaloy. Mangako ka sa akin kahit imbitado tayo, hindi ka pupunta. Anong hindi pupunta? Pupunta ako siyempre, kasal yun ni Tio eh. Hindi nga sabi kasalan yun eh, nakikinig ka ba? Paano ka ba, Jojo? Nabugok ba yung ulo mo? Ang dami mong sugat at namamagaran yung leg mo eh. Baka dahil sa kalagayan mo kaya ka nagkakaganyan. Hindi ka ba naniniwala sa akin, Kaloy? Yung ulo mo kayang ipukpok ko kapag hindi ka pa nakinig sa akin. Ito ba si Kaloy? Kayo po pala, Mang Seno. Ito kasing si Kaloy eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Bakit hindi muna kayo pumasok? Halika na, Kaloy. Tumuloy ka sa loob. Nag-almusal ka na ba? Yung, buti na tanong mo, Mang Seno. Mang Seno, di ba parang bigla na lang yata akong nagising at nandito na ako at kumakatok sa pinto? Anong kinatok? Hindi mo kinatok, sinira mo. Mukhang alam ko na ang nangyari sa'yo, Kaloy. Jojo, kunin mo nga ang panali sa ilalim ng higaan. May nahuli akong ligaw na hayop na kailangan nating ikulong. Kaloy, bakit hindi ka muna umupo sa upuan, ha? Ipaghahanda kita ng kape at nilagang saging. Naku, ang bait mo pala, Mang Seno. Hindi ko na kayo hihintayin kumain, ha? Sobrang gutom na ako eh. Handa ka na ba, Jojo? Hindi ko inaasahan na mas mapapadali nating iligtas ang pinsan mo. Mukhang desperada na si Anita. Si Anita? Hindi ko rin alam sa kanilang dalawa ni Tio eh. Biglang nagbago yung desisyon nila. Bakit naman daw? Sa susunod na Biyernes na daw kaagad ang kasal. Hindi na nila hinintay yung dating oras at petsa. Sa susunod na Biyernes agad, 6:00 ng gabi, sa gitna ng gubat daw gaganapin, Mang Seno. Naku! Kung ganun, kailangan na nga nating magmadali. Naiintindihan mo ba, Jojo, ang gusto kong gawin? Oho, Mang Seno. Sige. Ngayon na! Agad na hinawakan ni Jojo ang balikat ng pinsan para hindi ito makatayo. Naramdaman niya ang pag-init ng mutya sa suot na pulseras. At ramdam niya ang pagdoble ng kanyang lakas, kaya kahit nagpupumiglas ang pinsan ay hindi ito nakapalag habang tinatalian ito ni Mang Seno. Kumuha ang matandang lalaki ng bote na may lamang tubig at agad nitong winisikan si Kaloy habang nagbabanggit ng Latin na orasyon. Lalong nagwala si Kaloy na parang sinasapian. Pilit itong nagpupumiglas kaya lalong hinawakan ni Jojo ang pagkakahawak. Makalipas ang ilang minutong paggagamot ni Mang Seno ay kumalma na si Kaloy at tuluyang nawalan ng malay. Ayos na po ba si Kaloy, Mang Seno? Oo. Nakawala na siya sa hipnotismo ni Anita. Maya-maya magigising na ang pinsan mo. Pwede mo na siyang tanungin kung anong nangyari sa kanya. Maraming salamat po sa inyo, Mang Seno. Naramdaman ko kanina ang lakas na binigay sa akin ng mutya ng kalamansi. Huwag mo na munang isipin yon. Ang mahalaga ay hindi matuloy ang ritualan na magaganap. Kung marami pa sa angka ni Anita ang riritwalan, delikado ang Baryo Constancia at iba pang kalapit na lugar. Anong nangyari? Jo, nasan tayo? Ang sakit na ulo ko. Mabuti na lang at hindi ko na kailangang iuntog yung ulo mo. Ha? Bakit mo naman iuntog tong ulo ko? Alam mo na nga, ito lang ang meron ako eh. Kasi hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote mo at nagpauto ka sa aswang. Ha? Anong aswang? Nasaan ang aswang? Jojo, pag ikaw nananakot lang, dadaganan kita. Kita mo na? Mang Seno, bigkasan mo nga ulit ng Latin para lumambot naman ang ulo nito. Ganito kasi yun, Kaloy. Naguyo ka ng manananggal. Napaniwala kang maganda sila at mabait na parang mga Diyosa. Ano ba kasi ang huli mong natatandaan? Kasi nung iniwan ako ni Jojo kasama si Anita para kausapin si Tio, pumunta kami sa kusina. Tapos hinawakan niya ako. Tapos may biglang liwanag na sumilaw sa mata ko. Tapos dumilim. Ngayon, pagising ko, nandito na ako. Seno,
Posible kayang nakita ni Kaloy ang tunay na anyo ni Anita? Ha? Ano bang meron kay Anita? Makinig kang mabuti sa akin, Kaloy. Manananggal si Anita na may kakayahang mangakit ng mga lalaki para dalhin sa kuta niya. At ngayon, nasa delikadong sitwasyon si Tio. Ipinadala ka niya dito sa pag-aakalang kapag sinabihan mo ko tungkol sa pagbabago ng petsa ng kasal nila, ay tatakbo ako para sumugod doon. Pero ang hindi niya alam ay pinutol na ni Mang Seno ang koneksyon mo sa kanya. Talaga? Buti hindi ako naging aswang. Malay mo, ang lakas mo ngang kumain ng luto ni Anita eh. Malay mo, may orasyon yun para maging aswang ka. Uy, Jojo! Hindi na magandang biro yan, ha? Hay, kumalma na ba kayong dalawa? Ano nang plano nyo ngayon? Oho, kalmado na kami. Hindi na muna ako babalik sa bahay. Ikaw rin, Kaloy. Sigurado akong kapag nalaman ni Anita na hindi ka na niya nakokontrol, may gagawin siyang masama sa'yo. Pero insan, kung hindi naman ako umuwi, hindi niya ba malalaman na wala na siyang kontrol sa akin? Baka may gawin pa siyang masama kay Tio. Wala. Nabanggit niya sa akin kagabi na ako ang kailangan niya kaysa kay Tio. Kaya kung gusto niya akong makuha, wala siyang gagawing masama sa tiyuhin natin. Pag bumalik ka na at nalaman niyang wala na siyang kontrol sa'yo, magagalit siya at sasaktan ka para mapilitan akong iligtas kayo. Naintindihan mo ba? Oo. Ayusin mo, may pagkatanga ka pa naman. Ito naman, oo. Maaasahan mo na ako ngayon. Pinalipas muna ni Jojo ang 3 araw para magpagaling at magpahinga. Hindi rin sila lumabas ni Kaloy bilang pag-iingat. Inaral din niya kung paano gamitin ang mutya sa pamamagitan ng tulong ni Mang Seno. Nag-ensayo rin siya para lumakas ang kanyang katawan sa tulong naman ni Kaloy. At sa pagsapit ng Huwebes ng sumunod na linggo, naghahanap na si Jojo ng paraan para mapigilan ang kasal sa araw ng Biyernes. Malalim yata ang iniisip mo, iho. Ilang araw na ho ako nag-iisip ng paraan para mahinto ang kasal ni Tio at Anita. Pero wala pa rin akong maisip. Naiinis ako sa sarili ko. Napakawalang kwenta ko talaga. Ay nako, huminahon ka muna, Jojo. Paano ako hihinahon kung nasa panganib pa rin ang tiyo ko? Lalo na ang buong Konstansya kung sakaling lumakas pa ang mga kapatid at pinsan ni Anita. Oo nga po, Mang Seno. Bukas na rin ang kasal. Ritual. Baka mahuli tayo. Kumalma nga muna kayo. Ayaw niyo bang makinig sa sasabihin ko? Wala na yata papasok na matino sa isip ko ngayon, Mang Seno. Gusto ko na lang sugurin kagad yung kuta ng mga aswang. Kaya nga, Mang Seno, kung wala nang ibang paraan, mas mabuti pang isakripisyo na lang ni Jojo. Namin ang sarili namin. Kesa naman nakaupo lang kami at walang ginagawa. Ay, ayaw niyo makinig. Hindi ko na lang sasabihin kung paano tatalunin ng mga manananggal. Kailan mo pa nalaman, Mang Seno? Ay, alam kong magagalit kayo sa akin. Pero matagal ko nang alam kung paano sila talunin. Hindi ko lang sinabi dahil sa'yo, Jojo. Ano? Kalokohan! At bakit ako naman ang naging dahilan para hindi mo sabihin ang importanteng impormasyon na yan? Alam mo, nasa panganib si Tio. Kailangan namin siyang iligtas agad. Ayan! Dahil sa ugali mong yan. Sa tingin mo ba kung sinabi ko sa'yo nung nakaraang linggo kung paano talunin si Anita, hindi ka susugod agad? Susugod ka kahit hindi pa magaling ang katawan mo. Insan, may punto rin naman yung matanda. Teka, Mang Seno. Pero bakit naman hindi mo sinabi sa akin? Para naman hindi ako nag-alala. Dahil madaldal ka. Sa tingin mo ba hindi mo aksidenteng masasabi kay Jojo ang tungkol sa pagpatay kay Anita? Pasensya na, Mang Seno. Sa dami nang naitulong mo sa amin, nasigawan pa kita. Ay, ayos lang. Pero kailangan niyong makinig na mabuti. Opo. Nalaman ko ang impormasyong ito dahil sa pag-aaral ko para maging isang albularyo. Ang paraan para matalo ang isang malakas na manananggal ay hanapin ang kalahating katawan nito at lagyan ng abong inorasyonan. Sa pamamagitan nito, hindi na sila makakabalik sa dati nilang anyo. Alam mo ba kung saan mahahanap ang kalahati ng katawan ng manananggal, Mang Seno? Depende sa sitwasyon. Tiyak na iniiwan nila yon sa hindi kalayuan para madali nilang mabalikan. Bukas ng gabi, kabilugan na ng buwan.
Kailangan nilang ihanda ang katawan nila, kaya ngayong gabi pa lang, siguradong paghihiwalayin na ni Anita ang kanyang katawan. Hindi ba sila magiging anemic kapag matagal silang nakahiwalay sa kalahati ng katawan nila? Mauubusan sila ng dugo nun. Anong kalokohan na naman yan, Kaloy? Kasi di ba, tutulo yun? Pero ngayon at bukas ay espesyal na araw para sa mga aswang. Bilog na bilog ang buwan. Kung ganun, dapat ngayon pa lang hanapin na natin ang kalahating katawan ni Anita. Hindi, wag muna. Hindi iiwan ni Anita ang kalahati ng katawan niya. Lalo na ngayong nasa maselang forma siya. Sigurado akong bantay sarado ni Anita ang katawan niya. Bukas, pagsapit ng 3:00, dapat nakuha na natin ang ibabang katawan ng manananggal. Heto, kunin mo itong buntot ng pagi at kunyal na gawa sa malaking tinik ng kawayan. Dalhin mo rin itong abo. Ito ang ilalagay mo sa katawan ni Anita. Galingan mo insan ha, ipagdadasal kita sa bawat sulok ng bahay kubo ni Mang Seno. Sino nagsabing may matitira sa bahay na to? Lahat tayo ay sama-sama bukas. Hindi ako mapapakali sa kakaisip sa kalagayan nyo kapag nagpaiwan kayo dito sa bahay. Paano kung dito lumusob yung iba? Minsan ayoko talagang umaasta kang parang kuya ko eh. Kung hindi ako mamamatay sa mga aswang, mamamatay naman ako sa kaba dahil sa'yo. Bagot na naghihintay si Jojo hanggang sa sumapit ang hapon. Pagpatak ng 3:00, naghalughog na sila sa kanilang bahay para sa kalahating katawan ng manananggal. Pero lumipas ang 30 minuto ay hindi nila nakita ito. Dahil doon, nagdesisyon na silang pumunta sa gubat. Ilang minuto rin silang naglakad-lakad hanggang sa makarating sa lugar na may 3 maliliit na bahay. Isa-isa nila itong pinasok para hanapin ang kalahating katawan ng aswang. Pero wala pa rin silang nakita. Malapit ng mag-6 nang may ituro si Mang Seno. Isang maliit na pintuan ang nakita ng matanda na hindi pansinin kung hindi tititigang mabuti. Bilisan mo, Jojo. Pumasok ka na at hanapin mo ang katawan ni Anita sa silid na yan. Ako nang bahalang magbantay sa pintuan. Sasamahan kita pumasok, insan. Baka patibong lang to ni Anita. Halika na. Wala na tayong dapat pang sayanging oras. Baka hindi na natin maabutan si Tiyo ng buhay. Hey, Jojo, tingnan mo. May paas sa dulo ng cabinet. Pero walang pangitas ng katawan. Hey, Jojo, naglalakad na siya papunta sa akin. Lumalapit na siya papunta sa atin. Tumakbo na tayo! Magaling, Kaloy! Nahanap mo ang kalahating katawan. Very good! Woo! Uy! Huwag ka muna mag-celebrate. Ibuhos mo na yung abo. Ibuhos mo na, Jojo, para makalis na tayo kaagad. Jojo! Jojo! Nahanap mo na ba? Masamang balita to. Mukhang nagsisimula na ang ritual. Shit! Kailangan na nating magmadali. Anong gagawin mo, Jojo? Bakit mo binubuhat yung kalahating katawan ni Anita? Budburan mo na ng abo. Doon ko gagawin sa labas. Kailangan na muna nating mapuntahan si Tiyo bago pa mahuli ang lahat. Mahuna na kayo. Susunod ako. Maatake na naman ang rayuma ko. Kaloy, buhatin mo si Mang Seno. Hindi pwedeng maiwan siya dito. Baka siya naman ang atakihin ng manananggal. Tanto pa naman, oh. Bit-bit ni Jojo ang kalahating katawan ni Anita habang nakapasan naman sa likod ng pinsan niya si Mang Seno. Pagkarating nila sa parte ng gubat na maliwanag dahil sa apoy ng sinindihang tumpok ng kahoy, halos mahulog ang hawak niyang katawan ng manananggal dahil sa nakita. Hindi na gumagalaw ang mga lalaking nakagapos ng patayo at nakaharap sa altar. Namamayat na ang katawan ng mga lalaking yon at halos wala na sa katinuan ng magkaroon ng ulirat. Nang igala ni Jojo ang tingin sa kabilang parte ng lugar, may 6 na kababaihan siyang nakita. Nakaupo ang mga ito na singtamlay rin ng mga lalaking bihag. Pero kakaiba ang mga babaeng yon. Putol ang katawan nila at may maliliit na pakpak sa likod. Naibaling ng binata ang kanyang paningin sa babaeng humahalakhak. Katabi nito ang kanyang tsuhin na wala na rin sa sarili. Malaki ang pakpak ng aswang na yon at kumikinang sa tuwing natatamaan ng liwanag ng apoy. Malakas ang pagaspas ng pakpak na parabang sobrang saya ng babaeng aswang. Pero ang tuwa nito ay napalitan ng galit.
Pwede mo namang tingnan si Anita dahil may suot kang mutya. Salamat po, Mang Seno. Ibaba mo yung kalahati ng katawan ko! Bastos ka! Ano balak mong gawin dyan, ha? Magdiri ka nga! Sa lahat ng babaeng nakapalda, ikaw lang ang hindi ko hahawakan sa maselang bahagi ng katawan. Paano mo nabitbit yan dito nang hindi ako hinahawakan sa pribadong parte ng katawan ko, Aber? Sa tingin mo ba titigasan pa rin ako kung bumebembang ako sa walang pangitaas na katawan? Sa lahat ng nakilala kong babae, sa'yo lang ako hindi ginanahan. Aswang ka, halimaw! Insan, I'm so proud of you! Hindi pala zero ang nightlife mo, ha? Ibaba mo ang kalahati ng katawan ko! Ibababa ko lang to kapag pinakawalan mo sa hipnotismo si Tio at iba pang mga bihag. Matagal na talaga kitang gustong patayin eh! Buhay ka pa palang hayop ka! Kuhang-kuha mong gigil ko! Ano? May kasunduan na ba tayo? Ayokong magkasakitan pa tayo, kaya pakawalan mo na ang tsuhin ko ng dahan-dahan at pakawalan mo na rin ang mga inosenteng lalaking to. Kung titimbangin ko kung alin ang mas magandang desisyon, mas mabuti nang ibigay ko na lang sa'yo ang pang-ibaba kong katawan kaysa sa mga lalaking to. Ang dugo nila magiging susi para sa muling pagkabuhay sa totoong angkan ng mga manananggal! Isusuko mo ang kalahati mong katawan para sa angkan na hindi ka nga sigurado kung tutulungan ka bilang kapalit sa pagliligtas mo sa kanila? Bakit? Ikaw? Ba't mo binubuwis ang buhay mo para lang mailigtas ang taong to kung wala namang kasiguruhang tatanggapin ka pa niya bilang pamilya? Ibahin mo kaming mga tao sa lahi nyo. Pero may iba akong isasuggest sa'yo. Wala na akong pakialam sa mga lalaking bihag. Ibalik at pakawalan mo na lang sa pagkahipnotismo si Tio at ibabalik ko sa'yo ang katawan mo. Jojo, nababaliw ka na ba? Kahit pa ibigay sa'yong ligtas ang tsuhin mo, hindi pa rin tayo makakatakas kung maging ganap na manananggal ang anim na yan. Huwag kang makialam dito, tanda! Hindi ka kasali sa usapang ito! Mag-isip ka mabuti, Insan! Ano? Gusto mo na ba yung sinabi ko? Malakas ka nga, pero bobo ka naman! Tingnan natin. Pagbilang ko ng 3, sabay tayong bibitaw sa mga bihag natin. 1, 2, 3. Bago binitawan ni Jojo ang kalahating katawan ni Anita, dumukot muna siya ng abo at sabay niyang isinaboy ito pagkababa sa kalahating katawan. Agad kumalat ang apoy sa nasusunog na laman matapos sumiklab ang apoy. Pumailan lang ang malakas na sigaw ni Anita sa buong kagubatan nang maramdaman ang sakit. Habang iniinda pa ng babae ang sakit ng katawan, agad namang hinablot ni Jojo ang kanyang tsuhin at mabilis na ibinigay kay Kaloy. Maya-maya ay naramdaman ni Jojo ang nakaambang kuko ng manananggal sa kanyang leeg. Pero mabilis siyang bumalikwas at inatake ang aswang. Dahil sa mutya ng kalamansi, nakayanan niyang pantayan ang lakas ni Anita. Nang makabawi naman ang babaeng manananggal, ay marahas niyang isinalya ang binata. Nang bumangga si Jojo sa katawan ng puno, ay nakita niyang pasugod na ulit ang aswang. Pinagkakalmot siya nito upang makalapit. Sinalubong naman ng binata ng malalakas na suntok ang halimaw, dahilan para mapaatras ito. Mabilis na ipinagaspas ng babae ang mga pakpak para makatras. Nagliparan ang alikabok mula sa lupa at napuwing si Jojo kaya siya napapikit. Maya-maya ay naramdaman niyang may dumagit sa kanya at pagdating sa ere ay puwersahan siyang binitawan. Sumabit ang binata sa sanga ng mga puno bago tuluyang bumagsak sa lupa. Akmang dadagitin ulit siya ni Anita pero mabilis niyang kinuha ang buntot paging nakatali sa kanyang baywang. Mabilis niyang nilatigo ang halimaw. Ano to? Saan mo nakuha ang bagay na to? Madaya ka! Labanan mo ako na walang ginagamit na armas! Walang madaya dito, Anita. Hindi mo ba matanggap na napapantayan ko na ang lakas mo? Walang yaka! Hindi mo ako matatalo. Gamit lang yung latigo mo! Diyan ka nagkakamali, Anita. Tama na tong kasamaan mo. Ilang pamilya na ang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa kagagawan mo. Ibalik mo sila habang wala pang nangyayari sa'yo at sa pamilya mo. Paunahan na lang tayo. Nagsimula na ang ritual!
Tingnan natin kung mauna kang iligtas sa mga taong yan bago bumalik ang dating lakas ng mga kapatid ko! Baliw ka na! Tapusin na natin to, Anita! Jojo! Huwag kang magpapadala sa galit mo! Kinagalit ka lang ni Anita! Tapusin mo na ang buhay niya! Sa pamamagitan nun, matitigil din ang ritual kapag nawala na ang nagsimula nito! Ang dami mong sinasabing matanda ka! Ikaw muna ang uunahin ko! Hindi mo sila magagawang saktan! At hindi ba sunog na ang kalahati mong katawan? Ibig sabihin, nahati na rin ang lakas mo. Kaya ako muna ang harapin mo, Anita! Magbabayad kayo! Magbabayad kayo! Ah! Sobra-sobra pa ang siningil mong bayad. Kaya ako naman ang maniningil ngayon! Iniwasiwas ni Jojo ang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Ang galit na aswang ay lalong nagliyab ang mga mata at ang mga kamay hanggang sa braso nito ay nag-alsahan ng ugat. Ang bibig ng manananggal ay mas lalong lumaki at mas lalo itong naglaway. Ang dating makinang napakpak nito ay nawalan ng ningning at nagkapunit-punit. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Jojo. Agad niyang tinalon ang pagitan nila at malakas na hinampas si Anita gamit ang latigo. Nang bumagsak ang halimaw ay agad niya itong pinagsusuntok hanggang sa nanghina. Kinuha ni Jojo ang punyal na gawa sa tinik ng kawayan at isinaksak sa dibdib ng manananggal. Ang sigaw ni Anita ay puno ng sakit at galit. Pero dahil sa panghihina ay hindi na nakapanlaban ang babae. Tuluyan siyang nalagutan ng hininga habang nakatingin sa mga kapatid na may lumuluhang mga mata. Agad namang kinuha ni Jojo ang itim na hiyas na iniluwa ni Anita at dinurog ito. Nang tapunan niya ng tingin ang 6 pang mga babaeng manananggal, ay nakita niyang nanghina ang mga ito. Umatungal sila na parabang nasasaktan hanggang sa tuluyang nalagutan ng hininga. Tapos na! Tapos na! Ligtas na tayo! Mabuhay si Jojo! Mabuhay! Ha? Anong nangyayari? Jojo? Kaloy? Ba't kayo nandito? Di ba nasa Maynila kayo? Mahabang kwento, Tiyo. Ang importante ngayon, wala na ang mga manananggal at makakabalik na rin yung mga lalaking yun sa kanilang pamilya. Jojo, ayos ka lang ba? Nasugatan ka ng aswang kanina. Halika at lilinisan na muna natin ang bininditahang tubig ng nangyari. At ang ibang kalalakihan naman ay nakauwi na sa kanilang bahay matapos bumalik ang ulirat mula sa hipnotismo ni Anita. Nang bumuti na ang kalagayan ni Jojo, nagpasya na rin siyang umuwi sa Maynila. Hindi na nila nakumbinsi ang tiyuhin na sumama sa kanila dahil ayaw daw niyang iwan ang baryong kinalakihan. Hindi na nag-alala pa ang magpinsan dahil wala nang panganib ang baryo at mayroon na ring kaibigan ang kanilang tiyuhin. Nangako sina Mang Seno at Tiyo Popo na babantayan ang isa't isa.